What is up mga kamaos? Kumusta po kayo? Happy New Year po! So, ngayong araw na to, or itong video na to, mag-unbox ako ng limited edition din. Okay? So, itong helmet na to, matagal na rin siya sa merkado. At lumulubog, lumilitaw. So, ngayon, yung time na umaangat ulit siya. And umiingay ulit yung pangalan niya. Okay, so pakita ko sa inyo, mag-unbox tayo ng isang Zebra helmet na kung saan ay pumapatok siya ngayon sa mga riders natin. Okay, so ayun na, hindi na natin patatagalin. I-unbox na po natin ang bagong-bagong design ng Zebra helmet, ang Gundam Edition. Okay, so eto na, as you can see, nasa tabi ko na siya. Pero ipapakita ko ulit sa inyo the way kung paano tayo mag-unbox ng ating mga helmet. So, unahin muna natin yung kanyang box. So, ito yung kanyang box. Makikita nyo. Okay. So, dahil nga Gundam, diba? Okay. So, makikita nyo yung character ng Gundam. Okay. So, ito yung kanyang box. Ayan. Okay. So, blue color siya. And then, so, syempre, for me, medyo malambot siya. Ayan. Malambot yung pagka-box niya. At, okay. So, buksan na natin. Tingnan muna natin kung ano-ano yung mga kasama sa loob ng kanyang box. Okay. Okay. So, as you can see, dahil nga ang helmet nailabas ko na, eto na, nandito na sa tabi ko. Ang kanyang kasama, lagi naman na to ha, meron po tayong dust bag. Okay, so sa dust bag. Okay. Ayan. Okay, so for me, sa dust bag niya, hindi masyadong makapal. Ayan, no? Hindi siya masyadong makapal. Manipis na, ayan, no? Makikita nyo, parang kitang-kita nyo yung nasa likod. So, ibig sabihin, hindi masyadong makapal yung kanyang dust bag. Okay? And then, uy! Marami akong nakikita dito. Ang dami. Okay, so eto siya. Medyo maganda-ganda din ang freebies nito. Maganda din siya. Okay? It reminds me of Geely helmet. Okay? So, parang ganun yung mga freebies niya. Okay? So, eto na. Buksan natin. Dito pa lang, unang kukunin natin yung kanyang ayan. Okay? Yung kanyang free clear visor or lens. Okay? Ito yung main lens ng helmet. Okay? So, ito clear. Clear yung free niya kasi ang nakalagay dun sa helmet yung iridium lens niya. Okay, so ito, ayan, may nakalagay pa siyang price, oh. Okay. So, kung bibili niyo yung ganitong clear lens, nagkakahalaga siya ng, ewan ko kung kita nyo. Ayan. Okay. 500 pesos kung bibili niyo yung ganitong extra na lens. So, ngayon na nga, kasi nga, anong nangyari kasi ngayon sa mga helmets, pabonggahan sila sa mga freebies. Okay, so eto na si Zebra. Maganda din yung freebies niya kasi may kasama na rin siyang free lens. Okay? And then, ano ba bang kasama niya? Okay, eto. Okay, ayan. Okay. Meron din siyang spoiler. Okay? Ang spoiler na nandito is yung clear. Teka, buksan natin. Ayan o, may price din siya. Okay, may price din siya. Siyempre, pag bibili niyo yung spoiler na to, nagkakahalaga siya ng 600 pesos. Oh, diba? Pero siyempre, dito sa Zebra Gundam model or sa Zebra helmet na ito po, ay kasama na po ito. Freebie na po ito. Diba? Kumbaga yung freebie mo, 500 for lens and then 600 pesos para sa spoiler. Okay. Yan. Okay. And then, so, syempre, wala nang laman kasi nga, nakalabas na yung ating mismong helmet. Okay, so wala na siyang kasama sa kahon niya. Okay. And now, so hindi ko na patatagalin, ipapakita ko na sa inyo yung in-unbox ko or inilabas ko na helmet ng Zebra. Ito yung Gundam Edition. Okay, sa pagkakaalam ko, limited edition lang din to. Kumbaga, konti lang din yung inirelease sa Pilipinas ng ganitong design. Okay, so syempre si Zebra, ano yan, dati kasi talaga nangunguna siya sa market, which is ganun lang naman talaga ang mga helmets brand, minsan nasa ibabaw, minsan nawawala.
Okay, so I think ngayon si Zebra helmet talagang umaangat ulit siya kasi ibig sabihin nakikipagsabayan siya sa merkado ng mga helmet, yung mga magaganda ng klase. So I must say na lumalaban na sila. Okay? Kaya siguro nakikilala or umiingay ulit yung pangalan nila. Pero talagang matagal na po ang Zebra helmet. Katulad namin, kami, being honest talaga, year 2015 nagsimula kami, and ang unang nabenta talaga namin na helmet, Zebra helmet po talaga yan. Kasi yan yung patok na patok nung mga panahon yon, nung mga taon na yon. Talagang halos makikita mo sa kalsada mga naka-Zebra helmets. And dumating din yung time na humina sila. I don't know why, siguro sa materials na mga ginagamit nila na hindi na nagugustuhan ng mga riders. Pero for now, yun na nga sinasabi ko sa inyo, talagang hinahanap siya ng kliyente ngayon sa store namin. Which is, that's why kumuha kami ng Zebra helmet kasi nga hinahanap na siya ulit ng tao. So, ibig sabihin, nagugustuhan siya ulit. Yung mga design niya. Kasi makikita o malalaman niya ng riders kung maganda na ba ulit yung quality niya. Okay, so eto na. Ang dami ko nang nasabi. Okay, so eto na. I-unbox na natin. Pakita ko na sa inyo. Ayan. Okay, Gundam Edition Zebra Helmet. Ayan, okay. So makikita nyo. Ayan, okay. Diba sumasabay na yung design niya? Oh, sabihin nyo hindi. Okay, so ayan na. Makikita nyo sa impression pa lang, talagang yung design niya, may kahawig. Sinong kahawig niya? Okay, so sa next vlog na lang yan, i-compare natin siya dun sa sinasabi na kahawig o the same ba sila talaga. Okay, so for now, eto muna, dito muna tayo mag-focus kay Zebra Gundam Edition. So as you can see guys, full face po siya. Ayan, full face. And then, unahin natin yung yung inner niya. So ang inner po niya, dual. Yan, dual visor or dual lens na po siya. Yan yung laging talagang gusto ng mga riders na dual visor po talaga ang helmet. Okay, so full face dual visor. And then as you can see, yung clear lens po niya, yung main lens po niya is iridium na. So pag sinabing iridium, it's may kulay na. Okay, so ang kulay niya po is silver. Yan yung kasama niya mismo pag bibilin mo. And then yun nga pong freebie niya na clear lens. Okay, so ayan na. Naka-dual visor ka na, may free ka pang isang clear lens. Okay, and then eto pa. O yan, nakikita nyo yan. O diba? May spoiler na rin po siyang nakalagay. Okay, ano po ito? Detachable. Pwede siyang tanggalin. Pwede din po siyang nakakabit na. Okay, pero kung bubuksan nyo kasama sa box niya, nakalagay na talaga yung isang lens niya. And then yung isang freebie po na nakalagay pa dun sa box niya. Okay? Okay, so eto na. Ang kanya pong lock. Yan, yung lock niya, quick release din po. Lahat naman halos na makikita nating helmets ngayon, quick release na po yung kanyang lock. Okay, kasi yan yung talagang mas mabilis gamitin habang bumabiyahe ka, ganyan. Mas madali siya for me, mas madali kasi nga pag sinuot mo, madali lang, and then pag aalis ka or bubiyahe ka na, gear up na ulit kayo, madali lang din siyang tanggalin. Okay, so punta naman tayo sa inner niya. Okay. Madaming model si Zebra helmet pero ito kasi si Gundam Edition. Ito yung kumbaga for me mas maganda-ganda yung quality niya kahit yung mismong inner niya. So ipakita ko sa inyo yung inner niya. Yan. Okay. Yan. Okay. So, di ba, mapapansin ninyo, mas makapal na siya, and then syempre mas smooth na yung loob niya. Okay, mas smooth na yung texture ng foam niya compare dun sa mga unang model na nilabas nila. So ito si Gundam, mas maganda siya sa mga model na nilabas nila ngayon. Okay, and then
Okay, so pagdating dito sa foam niya, washable na po. Okay, nalalabahan na yan. So, ibig sabihin, kung madumi na siya o mabantot na, okay, so pwede nyo na siyang labahan. Pero kung hindi naman po kayo masipag maglaba, meron naman na po tayong nabibili ng mga disinfectant or yung mga pampabango sa inner foam ng helmets. Okay? And then, so, ayun, yung kanyang, ang napansin ko dito, okay, di ba usually makikita natin sa mga helmets, yung vents po niya sa harapan, usually nandito yung switch. Okay, so si Gundam po, ang switch po niya nasa loob. Yan, nasa ilalim. Dito yun dito. Medyo mahirap ipakita, pero dito yun sa side na to. May switch yan, push up, push down, para mabuksan. Ayan. Yan. Kita niyo ba? Yan. Yan. O, yan. Okay. Nandun sa ilalim. Yung kanyang switch para sa front vents niya. And then, syempre, meron din po siyang air vent sa itaas, sa upper. Ayan. Okay. Sa dalawa. And then, syempre, meron din po siya dito sa gitna. Yan. Yan. Pasukan din po yan ng, ng hangin. Para po may hangin na pumapasok sa loob ng helmet ninyo at hindi kayo masasuffocate or makakahinga kayo sa loob. And then, syempre, kung meron tayong inner vent, kung merong in-vents, kumbaga may pumapasok na hangin, meron din naman tayong outer vents. Wow, may lock din. Nakakatuwa. Oh, diba? May lock pa siya. Ayan, kakaiba. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan. Yan. Kita nyo ba? Oh. Yan po yung kanyang outer vents. Yan. Or yung kanyang nilalabasan ng hangin. Yan. Yan. Okay? Maganda siya. Medyo kakaiba yon kasi wala namang ganun yung iba. Mostly may mga butas lang. Ito, may switch pa siya kung ano yung gusto mong buksan. Pwedeng kaliwa, kanan. Yan, ganyan. Okay. So, kakaiba yun, kakaiba yun kasi hindi lahat ganun. Okay? And then, syempre, makikita natin, nakalagay dito na DOT approved na po siya. DOT and the ECC. And meron din po siyang BPS. Okay? So, yun yung kanyang certificate or yung kanyang sticker. Diba meron tayong tinatawag na ICC sticker and BPS sticker. So, si Zebra helmet po, yan, okay. So, si Zebra helmet po, wala po siyang ICC sticker. Pero, hindi ibig sabihin nun na mauhuli ka na. Hindi po. Okay, pag sinabi po na BPS sticker, approved din po yan sa atin dito sa Pilipinas. Hindi po kayo mauhuli. Okay, so, BPS or ICC sticker is approved po sa atin dito sa Pilipinas. Okay, so makikita nyo ganito yan. Ayan, okay. DOT approved, ECE, and meron siyang BPS sticker. Okay, so hindi lang naman si Zebra yung helmet na walang ICC sticker. Even si Gile, wala po siyang ICC sticker. Si KYT, wala din po. Based on my observation, may mga KYT model tayo na wala na ding ICC sticker, pero meron po silang BPS sticker. So, si Zebra, the same lang po. Okay? So, wala po tayong problema kung wala po siyang ICC sticker. Hindi po kayo mahuhuli. Marami din kasi nagtatanong, no, ma'am, bakit wala tong ICC sticker? Baka po mahuli ako. So, hindi po. Pag po may BPS sticker po ang inyong helmet, any brand po na walang ICC sticker pero may BPS, hindi po kayo mahuhuli. Okay? So, wag po kayong mag-alala. Okay? Hindi lang po siya yung helmet brand na walang ICC sticker. Marami pa po. Okay? Ayan. So, okay. So, nakalagay dito. Yun na nga. Ito pa pala may nakalagay siya. Yung lens na to, quick release na siya. Oy, sorry. Yan, quick release na siya. So, pag sinabing quick release, ito yon, ito yung tinatawag na button for quick release. Yan. Okay, ano ba yung may mga gantong quick release? Medyo madami na. Si Evo, ganito din yung ano niya, yung quick release niya. Tapos sino pa ba? Si Gile, ganito din. Okay, ganito ba yung kay Gile? Parang hindi, no? Okay. So, ayan, ito. Yung gantong button
ng lock sa lens, quick release yan kasi ipupull nyo lang tong red button na ito para ma-release nyo yung lens. Okay, so nakalagay yun doon. And then, anti-scratch resistant. Okay, so lahat naman halos ng lumalabas na helmet ngayon, anti-scratch resistant na yung kanilang main lens. Okay, and then, Optimum Vision Fluorescent. Okay, so yun lang naman lagi ko sinasabi sa inyo, importante na kailangan malawak yung pinakang lens para kitang-kita ninyo buo ang inyong dadaanan. Okay, and then, so, meron po siyang pin lock. Ayan, okay, ayan. Okay, pin lock. So, iba to ha, kakaiba to. Kasi syempre, may pin lock ka na. O, diba? Ito po, pag sinabing pin lock, okay, thank you nga pala dun sa mga kliyente na nag-ano sa akin, yung tawag dito, i-correct nyo ako. Yan, walang problema. Pag may mga nasasabi ako na mali, i-correct nyo ako. Mag-comment down below lang kayo kung ano yung mga dapat nating i-correct. Ano yun, wag po kayong, hindi po ako na-offend doon. Na akin po is, mas maganda yun kasi nalalaman ko kung ano yung mga mali at dapat kong itama sa mga susunod na vlog na gagawin ko. Thank you po sa inyo. Basta po may mga comment kayo, comment nyo lang po, ano po yan, maganda o pangit, sabihin nyo lang. Okay, so para alam natin. Ayan, so ito po, pin lock ready. Okay, ayan. Kasi iklaro ko, meron din akong kliyente na nag-comment na, ma'am, pin lock ready pa lang po pero hindi pa po siya anti-fog. Tama naman, okay. So, tama yon. Kasi pag sinabing pin lock, okay, so naka-ready pa lang siya for anti-fog. Hindi pa po ito yung mismong anti-fog na sinasabi. Okay, ito po, pin lock, di ba ito po, pag tinanggal po natin kasi to, magiging butas yan. Okay, magkakaroon siya ng bilog doon. Ibig sabihin, yun yung papasukan ng hangin sa loob para hindi magmo-moist yung pinakang lens ninyo. Pero may bibilin pa kayong isa. Okay, yun yung tinatawag natin na anti-fog film. Okay, so yun yung talagang anti-fog. Ilalagay naman yon dito sa loob. Yan, lalagay yun dito sa loob ng helmet ninyo para hindi talaga magpa-fog or hindi talaga magmo-moist yung loob ng or makikita ninyo talaga. Yan, even umuulan, even mapag yung dadaanan ninyo. Pag may anti-fog kayo and ready pin lock na, maganda na po yun. Okay, so ayun. So kung bibili kayo ng anti-fog, mag-budget kayo ng I think mga nasa 650. Magandang klase na yan. Okay, pero hindi pa rin po yung lifetime. Talagang ano yun, dumarating sa time na, sa punto na kailangan nyo na din siyang palitan. Okay, wala namang lifetime talaga. Kailangan lang, may matagalan lang ding gamit. Okay, ayan. So, ano pa bang masasabi ko sa kanya? Overall, guys, ayan, makikita nyo, sumasabay yung design niya sa mga bagong helmet natin ngayon, di ba? Okay, so, meron siyang similarity sa isang brand. So, hintayin nyo na lang guys, mag-upload ako or mag-vlog ako ng comparison nilang dalawa. Okay, so hintayin nyo yon para dun sa mga curious, bakit nga ba yun yung sinasabi nila? Bakit isa lang ba yan? Ganyan. Okay, so hintayin nyo yon for my next vlog. For my next vlog, okay? So, yun, hintayin nyo yan. Okay, so, okay, pagdating naman sa price niya, ang price po niya ay napakamura, guys. Napakamura. Napakamura for 3,100 pesos. Ayan. O, ayan. SRP. Baliktad eh. Ayan. For 3,100 pesos. Diba? Kinabog ka. Kabog na kabog ang presyo niya. Okay, diba? Kasi, sabi ko sa inyo, diba? Ang mura na nung, ang mura na ng Gilay natin, ng Gilay brand natin. For 3,500, diba? Meron ka ng, yung Gilay natin, 3,500. Meron ka ng lens and then spoiler. So, eto si Zebra, mas kinabog niya yung presyo kasi for 3,100 pesos, parehong-pareho sila ng freebies. Meron siyang freebie na lens, meron din siyang freebie na spoiler. O, diba? Okay, so kung ako yung tatanungin nyo, pagdating dito sa price niya, sulit po siya. Sulit na po siya. And then, syempre, pagdating sa design and yung quality niya, standard quality na po ito. Okay, so standard po.
Okay, wala po tayong brand war. Okay, lahat naman po ng tinitinda natin ay mga standard quality helmet. Okay, ayan. And then yung pala, okay, idagdag na natin, baka makalimutan ko pa. Yung sizing nito, mostly, ang nilalabas sa merkado, large XL lang. Okay, so, hindi ko siya masyadong ina-advise sa mga maliliit ang muka or maliliit ang ulo. Kasi wala siyang maliit na size. Kumbaga, malaki yung sizing niya. Okay, so, i-fit ko po siya para makita ninyo. So, ibig sabihin, si Zebra Gundam, hindi siya bagay sa akin. Hindi siya pupwede sa akin kasi ang size ko, pagdating sa mga helmets, medium size. So, eto si Gundam, walang magkakasya sa akin. Maluwag siya. So, ang sizing niya, large XL. Wala akong nakuha or ewan ko kung may naglabas ba ng medium kasi ang advice sa akin, large XL lang. Okay, so, ayan. Okay, so, masyado siyang malaki sa akin. Maluwag siya. Ito ay large size. Ayan, ang pagsusuot. Okay, ang nag-trending kong video, ang akin nag-trending na vlog, kung paano nga ba isuot ng tama ang helmet nyo. Hawakan nyo to, both sides. Ayan, and then, suot nyo ulo nyo. Then, yun din, huwag nyo bibitawan yun. Diretso hila, papasok sa loob. Yan, okay. Yan, galaw. Maalog siya, di ba? Large size ito, large. Maalog siya, hindi siya kasya sa akin. Yan. Pag naigaganyan nyo yung helmet, ganyan. Yan, ganyan. Maluwag yan. Maluwag yan. Kailangan po kasi ang helmet, hindi siya talaga as in kapit talaga sa ulo nyo. Ayan, maluwag yan. Oh. Okay, okay. Maluwag siya. Ang angas niya, 'di ba? Ang angas ng ano niya, ang angas ng forma niya, 'di ba? Okay, 'di ba? Oh, kayo na ang humusga. Kayo na ang bahala kung gugustuhin nyo. Pero for me, maganda siya. Hindi lang talaga siya aari sa akin kasi talagang malaki yung sizing niya. Okay, malaki yung sizing niya compare sa other brands. Okay, so ang sizing niya is large XL. Ang large size po natin, 59 to 60 cm. Ang XL po natin, 61 to 62 cm. So, bagay na bagay ito dun sa mga chubby chick. O kaya dun sa mga malalaking tao. Kasi, yung XL niya parang fit to 2XL na po. Malaki yung sizing niya. Okay? So, dun po pagdating sa size, okay, pasensya na dun sa mga maliliit ang ulo, hindi ko talaga ina-advise to kasi talagang maluwag siya, okay, dun sa mga maliliit ang pes, yung mga payat ang pes yan, okay, so hindi siya po pwede sa inyo guys, dun na lang sa mga chubby chick. Meron pa pala akong isang nakita sa kanya guys, habang iniisip ko kung ano pa pwede kong ipakita sa inyo. Ito napansin ko sa kanya, kaya hintayin nyo yung gagawin kong comparison na. Okay, so ito kasi, nakita ko to sa isang brand. Okay, so pag i-push up nyo po ito, ayan. Push up nyo lang po ng konti. Yan, okay. So kung mapapansin nyo, meron na siyang nakaawang doon. Okay, meron na siyang space para may pasukan na din po ng hangin. So, ibig sabihin, para hindi din magmumoist yung loob ninyo. So, dun sa isang brand na sinasabi ko, ay meron na din po siya niyan. So, mag-vlog ako niyan. Hintayin nyo po yun na. Okay. Ayan. So, pag gusto nyo lang naman na nakala, push down nyo lang po yung kanyang lens. May hawakan po siya nandito sa gilid. Ayan. Okay. Overall, I must say na budget-friendly, standard helmet, and kung pagdating lang din naman sa design at forma, pasok. Okay, ayan. So, kaya sa mga nagtatanong or mga naghihintay ng unboxing nitong Zebra Gundam helmet, eto na po. Nasa sa inyo po yan guys kung bibili kayo. And available po ito sa Mao Store. Okay? Makikita nyo po yan dito. Ayan. Okay. Ang aming page po, huwag nyo pong kalimutan i-like. Maos page po, FB page. And syempre, sa lahat po ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Maos TV po. Ayan. Okay. So, syempre, i-shoutout ko lahat ng mga kliyente namin na talaga naman nakasuporta hanggang ngayon. Yung mga
kliyente namin na paulit-ulit bumabalik dito sa shop. And then, syempre, sa lahat ng referrals. And syempre, sa lahat ng mga motovloggers na pumupunta po dito sa amin sa shop. Okay, shoutout po, Michael Motoventure, Papa Henry, sino pa ba, Alvin Motovlog, ayan, okay, kung sino pang hindi ko mabanggit, sa dami na lang pumunta. Shoutout po, and tuloy-tuloy lang po ang pag-vlog hanggang sa marating nyo po o marating natin kung ano yung talagang para sa atin, okay? So, yun lamang po guys. Sana po supportahan ninyo ang channel namin, ang Maos TV. And syempre, huwag nyo pong kalimutan na i-hit yung ating notification button para po updated kayo sa mga bagong vlog na gagawin ng inyong tindera. And see you soon. Visit lang po kayo dito sa shop ng Maos. Thank you for watching. Bye!